Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. O na mensahe po ni Aries ay moving on. Napakaganda. And number 6, no, pinakita agad sa akin ng guides ko. Number 6 resonates with family and relationships, no? So, maaaring meron ditong sitwasyon ng iba sa inyo, pampamilya, no? Or with your relationship with your person, wherein siguro you are going to be moving on na from here on, no? So, maaaring gano'n ang ganap. Maaaring nagkaroon kayo ng hindi magagandang usapan, hindi magandang sitwasyon, and ngayon, no, you are moving on from that. Maaring nagkabati na kayo, maaring aayusin nyo na to, maaari din na pag-uusapan ninyo itong mabuti, or maybe na pag-usapan na ng iba sa inyo. But definitely, parang you're moving from troubled waters to calmer waters, no? So, kung ano man ito, na sitwasyon na pinanggagalingan ninyo dito, Aries, no? Maaaring mapag-uusapan ninyo ito at maayos ninyo ito at magsisimula kayo ng bago, no? So, maaaring ganon ang sitwasyon. Kaya mag-move on na kayo from pagkakagalit, from hindi pagkakaintindihan, and maaaring you're heading towards happiness, no? You're moving towards happiness. We also have number 13, transformation. Ayan, so magbabago ang inyong sitwasyon. Dito, there is going to be some kind of change. There's going to be some kind of transformation, no? And maaari din naman na related pa rin ito dito sa sitwasyon sa moving on energy. Maaari talaga na aayusin nyo kung ano man ang sitwasyon ninyo dito na hindi masyadong maganda, no? Maaring masisikap talaga kayo, no? You and your person, you and other family member na magkaayos, no? Kasi pamilya is pamilya. At the end of the day, no, kahit nag-aaway ang pamilya, most of the time talagang sinisikap ng karamihan na maayos, because family is family. Ano't ano man ang mangyari, we always go back to our family. So, maaring magkakaroon dito ng pag-aayos, no, ang iba sa inyo. And for others of you naman, Aries, maaring yung transformation na to is in some areas of life, no? Maaring related din pa rin ito sa relationships, maaring related pa rin yan sa pamilya, maaari din naman na related yan sa trabaho, sa sitwasyon ng magkakaibigan, or it could be anything. But definitely there is going to be a change dito, no? And it feels like to me na this is a positive change na maaring mangyari, because you are going to evolve here, no? You are going to evolve. Maaring ang iba sa inyo, ang mag-i-evolve dito is a situation also, no? So, hindi lang kayo, hindi lang yung mga nararamdaman ninyo, hindi lang yung pagkatao ninyo, hindi lang yung iniisip ninyo, but also the situation itself. So, maaring meron ditong pagbabago sa structure ng, let's say, for example, sa trabaho, sa career ninyo, yung mga ganon, no? So, it could be anything, but definitely there's going to be some change na mangyayari sa buhay ninyo. So, we also have number 21, universe. Napakaganda, because parang sa tatlong ito, no, mayroong pagbabago talaga na mangyayari. Si universe energy, this is ending, and there is new beginning din dito, no? So, talagang transformation din na mangyayari. Meron din transition, merong shift na mangyayari din dito. So, Aries, maaari din ang iba sa inyo dito is focusing on leveling up kung ano man ang dati na ninyong ginawa dati, no? Maaring meron kayong sitwasyon in the past na matatapos nyo na, maaaring proyekto yan, maaaring trabaho, maaaring ganon.
maaring task yan sa trabaho na binigay sa inyo, and mapagtatagumpayan nyo na yan, matatapos nyo na yan. You're going to be finishing that up, no, with flying colors. Kaya ngayon sa mga susunod ninyong gagawin, sa mga susunod ninyong plano, you are looking for more challenge, no. Maaaring magsisimula kayo ng bagong trabaho or bagong proyekto dito that is going to level up from kung anong ginawa ninyo before, no, kung ano yung matatapos ninyo, kung ano yung pagtatagumpayan ninyo sa ngayon. So you're going to finish that up with flying colors. So ngayon there's going to be new path na tatahakin ninyo. There's going to be new opportunities and possibilities na maaring dumating sa inyo sa ngayon, at yun ang sisimulan ninyo. Now you're going to embrace newness. You're going to embrace new phase in your life sa ngayon. There's going to be some travel also for some of you dito, Aries. There's going to be maaring ang iba sa inyo din dito, no, magsisimula ng bumuo ng pamilya. Maaring ang iba sa inyo from singlehood, maaring mag-asawa na kayo, level up na ng commitment ngayon with your person. So maaring yun also ang mga posibilidad for some of you. So good luck, Aries, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it. Tignan natin ngayon ang mga mensahe ninyo, Leo. We have rest and rejuvenate. Ayan. So, Leo, pagod na kayo, no? Pagod na kayo, kaya iniimbitahan kayo ngayon na magpahinga, mag-rejuvenate, mag-recuperate, mag-refill ng inyong cup, no, Leo? Kasi maaring all over the place na kayo, wala na kayo sa focus, there is imbalances na nangyayari sa inyong mga sitwasyon. Kaya, ang invitation sa inyo ng card na to, weekend naman, so siguro, a day off nyo naman, kaya take a rest, no? It's about time for you to take a rest. Step back muna kayo sa pag-iisip, step back muna kayo sa pagiging busy, no? Bigyan ninyo ng konting oras lang, konting panahon lang ang inyong sarili para makapagpahinga kayo, no? Maaari din na hindi lang ito physical and mental exhaustion na nararamdaman ninyo. Maaari din naman ang iba sa inyo emotional, no, ang pagod, kasi maaring meron din kayong mga iniindang emotional burden, kaya kailangan din ninyo na magpahinga din, no? Ipagpahinga ninyo ang inyong damdamin, ang inyong isip. Muna kayo, mag-step back muna kayo ng konting oras lang from that, mag-reflect, no? Mag-reflect, mag-meditate, kasi nakakatulong yon para makalma tayo, makalma ang sistema natin, at with that, nakakapag-isip tayo ng mas maayos. Pag nakakapag-isip ng mas maayos, mas nakakapag-desisyon tayo ng mas effective din, mas efficient, mas maganda rin. Nakaka-apekto rin yan, nakakaluwag din yan sa mga bit-bitin natin, no? Maaari din sa pag-reflect ninyo, ma-figure out ninyo ngayon ang mga nararamdaman ninyo or yung mga parte ng buhay or sarili ninyo na maybe kailangan na ninyong i-let go, no? Nang mabawasan ang bigat sa inyong dibdib. Okay? So, what else for Leo? We have number 6, material and spiritual prosperity. Napakaganda naman, no? Napakaganda. So, maari talaga dito na may mga sitwasyon din dito that is going to improve your spiritual life. Maaring may mga changes dyan, maaring may mga experiences din kayo that is going to support din dito your spiritual evolution, yung spiritual growth ninyo. Maari din na ito ay material wealth, no, na maaring dumating sa inyo. May financial gain dito na parang ine-expect kayo, and it might come talaga, it might come. Parang ang naparamdaman ko dito, parang pinagsikapan ninyo ito. Maaring
bonus ito, pay raise, promotion, mga ganon, or maaaring commission, mga ganon, return of investment ninyo, maaaring ganon. Kasi parang yung lalaki dito naghihintay, no? Naghihintay. At maaari talaga na alam nyo, no? Alam nyo na may marireceive kayong pera, alam nyo may marireceive kayong financial gain dito, and you know pretty much, no, nararamdaman ninyo that this is the period for you to experience prosperity and abundance. So good luck to that, Leo. We have authority, number 4. So we have number double 4, no? Meron tayong 4 dito, meron din tayong 4 dyan. So we have double 4, that is synchronicity right here, Leo. So I suggest po, pakitignan po ninyo, ha, ang ibig sabihin ng number 44 for more guidance, dahil may extrang dyan, mensahe para sa inyo na gustong iparating ang Divine Universe. Maaring ang iba sa inyo dito is going to be definitely promoted, no, to a leadership role. Maaring magiging na kayo, manager na kayo ngayon, consultant, maaring supervisor, no, but definitely you're going to be in a high rank position na, no, ang iba sa inyo dito. Maaari din naman na you are being called now to be a leader, no, maaring ganun din ang misyon ng iba sa inyo dito, and you will definitely feel it, no, you will definitely feel it kung papunta na kayo dyan or nandyan na talaga kayo sa sitwasyon na yan. For others of you, you know, your focus now is your finances, no? Maaring now is the time for you to start building your financial future, or you're gonna make sure na makakapagsimula na kayo na mag-establish ng iyong financial security and stability for the long term. Maaring ganun din ang ganap dito. Maaring yun ang aayusin ng iba sa inyo dito, Leo. Maaring in the past, yun ang nanineglect ninyo, no? Maaring hindi kayo nakakapag-focus sa pagbabudget, sa tatabi ng pera, sa pagsisave, yung gano'n. But now, maybe, no, with this material prosperity na parating sa inyo, maaring sisimulan nyo na talaga ngayon ang pagsisave, sisimulan nyo na ngayon yung sisikap, no, ng extra para doon sa inyong financial future. So, good luck, Leo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana pinasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo, and thank you sa inyong support. I truly appreciate it. So, let's see ano ang mga mensahe para sa inyo ngayon. Sagittarius, we have number 9, solitude. Ayan. Number 9 resonates with endings, no? Kaya maaring meron kayong sitwasyon dito na magtatapos na because it has come to its full cycle na. It has come to its completion na. So, maaring, mga ginagawa ninyong patapos na, no? Maaring finish line na, no? Nandun na kayo sa finish line. Kaya, magtatapos na yan. At magsisimula na naman kayo ng panibago because pag may ending, diba, merong beginning. Kaya, ayan, magsisimula kayo ng panibagong yugto, no? Sa ibang parte ng buhay ninyo, sa ibang pinagpo-focusan ninyo. So, we also have solitude. So, you're being advised here, or you're being encouraged here na mag-solitude kayo. Magmuni-muni kayo, mag-reflect kayo, mag-me time kayo, Sagittarius. Iba't iba ang dahilan, no? For many of you. Iba-iba ang dahilan dito. Maaaring ang iba sa inyo pagod na, no? Maaaring you are physically, mentally, emotionally, spiritually exhausted na, kaya kailangan ninyo na mapag-isa muna, step back a little from what is making you busy, no? Ang daily routine ninyo, step back kayo ng konti lang, saglit lang, nang sa gayon mapag-isa kayo. Mapag-isa kayo nang makapag-isip-isip kayo, alam mo yun, makapagpahinga din muna kayo sa pag-iisip ng mga trabaho, ng mga obligasyon, responsibilidad, yung mga ganung bagay, at mag-focus muna kayo sa iyong sarili, no? Reconnect with your higher consciousness. Kasi maari din ang iba sa inyo dito sa Sagittarius, sa sobrang kabisihan ninyo, sa sobrang dami ng inyong ginagawa, hindi nyo nakilala ngayon ang sarili ninyo, diba? May mga ganon, at yun ang napipick up ko dito. Kaya you need to ground yourself sa ngayon. You need to reconnect with your higher consciousness. Reconnect with yourself.
no? And also, maari din ang iba sa inyo dito, Sagittarius. Kaya inimbitahan kayo na mapag-isa muna kayo, no? So that you can quiet your mind, you can rest your body, nang sa gayon marinig ninyo kung ano yung gabay sa inyo ng Divine Universe, no? Maaring ang iba sa inyo, nagdadasal siguro, humihingi kayo ng guidance, humihingi kayo ng clarity, ng enlightenment. Pero, lagi naman kayong busy. So, hindi ninyo naririnig kung ano yung sagot sa inyo, kung anong gabay sa inyo ng Panginoon, di ba? And kasi yung mga gabay na yan, yung divine guidance na yan, usually pumapasok yan sa atin in a very subtle way. Kaya kung lagi tayong busy, lagi tayong may ginagawa, most likely hindi natin yan maririnig, hindi natin yan mararamdaman, no? Kaya maari din na ganun ang sitwasyon ninyo, kaya you're being invited here to put yourself into stillness, mag-solitude kayo, spend time alone kayo, nang sa gayon wala muna kayong makausap, wala muna kayong gagawin, no? At mapakinggan ninyo ang inyong mga gabay, no? So what else for Sag? We have number 21, Universe. This is beautiful because this is ending and beginning din. So this is another energy parehas ng solitude na to. Kasi we have number 9, that is endings, and there is beginning, and this is Universe also, so there is ending and beginning din. So talagang merong magtatapos dito. Maaring trabaho yan, task, maaring commitment yan ng commitment ninyo with your person, no? Maaring magtatapos na kayo bilang single at magsisimula kayo ng bagong yugto sa buhay ninyo bilang mag-asawa, no? So maaring may ganon, maaring ayaw nyo na ng kayong dalawa lang, no? Maaring magkasama na kayo, dalawa lang, pero gusto na ninyo siguro mag-level up ngayon ang commitment ninyo at gusto nyo nang magsimulang bumuo ng pamilya, like mag-asawa na kayo, no? Mag-anak na kayo, yung ganon. So, maaring ganon din ang ganap ng iba sa inyo dito. For others of you, maybe also you are going to finish some projects at ngayon handa na kayo magsimula ng panibagong proyekto na mas may challenge, no? Maaring ganon ang ganap, or kumbaga level up na din kung ano man ang gagawin ninyong sunod. But definitely you are facing a new path dito, no? There is new path na nagbubukas para sa inyo dito sa Sagittarius. Depende sa inyong sitwasyon, it could be in any area of life. But yun nga, meron kayong ditong new phase ng buhay ninyo na haharapin. Now, may mga new opportunities and new possibilities dito nakakatok sa inyo para yun na naman ang sisimulan ninyo, no? Yun ang pumapasok agad-agad sa inyo para mapagpilian ninyo, kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa, but I'm feeling na there is going to be multiple opportunities na maaring kumatok sa inyo dito para pagpilian ninyo, para may choices kayo, no? This could also be travel, Sagittarius, for some of you, no? So there could be different situations din dito sa travel, maaring pasyal, pag-aaral, maari din na business related, no, or work related ito, no? So good luck. We also have number 8, emotional withdrawal. Ayan. So moving on kayo dito, Sagittarius. Meron talaga kayo ditong tatapusin, meron kayong isasarang pinto sa buhay ninyo, no? And level up talaga kayo, no? Magle-level up talaga kayo. Kasi kung saan man kayo dito naroroon, you know, parang emotionally wala na kayo dyan, no? Wala na kayo. It's because you know, no, na wala ka ng there's nothing there for you anymore, no? So maaaring, let's say for example, trabaho, no? Example lang ito, Sagittarius. Maaring sa trabaho, maaring there is no room for growth dyan. There's no room for advancement dyan. So, but ikaw, gusto mo na mas maging productive ka pa. Gusto mong mag-improve ka pa. Gusto mong mag-evolve ka pa, no? So, maaring yun ang gusto mo. And maybe nabuboard ka na dyan sa ginagawa mo, sa trabaho mo. It's because talaga wala nang challenge, no? Mahari din ganon. And maybe you are thinking of looking for a different avenue wherein mas mamamaximize mo pa yung iyong talent, yung skills, or yung iyong gifts. Kaya
naghahanap ka na siguro ng ibang avenue talaga. Naghahanap ka na ng ibang mapupuntahan, ibang maa-applyan, ibang malilipatan, yung mga ganon, ano? So, maaaring emotionally, wala na dyan ang puso mo sa ginagawa mo, sa trabaho, no? And physically, na dyan ka pa siguro sa ngayon because siguro naghahanda ka pa ng malilipatan, naghahanap ka pa ng malilipatan, yung mga ganon. But then, ang puso mo, wala na dyan. So, definitely, hindi na yan ang gusto mo. Definitely, hindi na yan ang gusto mong gawin, no? Naghihintay ka na lang ngayon dito ng divine timing na makaalis ka hanggat sa yung makapag-ready ka na din sa lilipatan mo, sa sunod mong path na tatahakin dito, no? Sagittarius. So, you are closing some doors dito sa buhay mo na alam mong there's nothing there for you anymore, no? Hindi ka na masaya, hindi ka na contented, hindi na yan ang kumaga, in other words, hindi na yan ang para sa'yo, no? Even before, nag-serve yan ng purpose sa'yo. Naging masaya ka, naging contented ka dyan, may happiness dyan, may satisfaction sa ginagawa mo. Pero ngayon, things evolve, no? People do evolve as well. So, yun nga ang nangyayari sa inyo. Kaya, you are looking for different avenues na ngayon where you can be more productive, where you can be more happy, contented, no? Satisfied sa inyong mga gagawin. So, good luck to that, Sag. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.